Kabayan, kumusta? Ano balita sa inyo? Sa mga job seekers na hanap ng mga trabaho o opportunity sa Canada, sana po ito ating video ay mapanood ninyo upang kayo nga ay magkaroon ng idea kung ano bang trabaho to at paano mag-apply. So, ano pa mga guys, again, itong ating pag-uusapan ngayon ay ito nga ay legit agency at wala ko kayong bayaran dito. Again, ito po ay napakagandang opportunity kung kayo man ay may mga sapat na qualification. No? Again, sinasabi sa inyo na dito sa Canada ngayon ay medyo mahigpit, maraming pinapauwi, alam natin yon na may mga LMIA na hindi na-renew. Kumbaga, ang iba ay pinapauwi na. No? Mayroon tayong mga kababayan na mga kaibigan ko dito sa Calgary na ako may nalulungkot para sa kanila dahil nga sa nung una ko silang nakita way back in 2-3 years ago, 2 years and a half ago. Talagang, napakaganda, napakasigla nila na-excite sila na sana nga ay ma-immigrant sila, subalit sa kalungkutan ay sila po ay isang napapauwi, no? So again, sana po ay makapag-apply sila ulit at napakagaling nilang mga trabahador at sana ay pabigyan sila ng pangalawang pagkakataon na kunin sila ng kanilang mga employer, no? So but again, sasabi ko sa inyo, kung kayo man ay nandito sa Canada, pagdating ninyo, asikasuhin nyo agad kung paano ba maging PR. Para at least hindi kayo mag-cram na, kailangan natin ng ganito, kailangan natin ng ganito, kailangan natin ng ganito. So, importante na alamin nyo kung paano ba ma-PR. Dahil nga sa sinasabi sa inyo, ang Canada ay halos, hindi naman to bago, na talagang halos every week, every month, nagkakaroon ng bagong sistema, no? Kaya sinasabi sa inyo na kung ano man ang naabutan nyo, asikasuhin nyo kaagad kung kailangan nyo mag-IELTS kayo, or mag-CELPIP kayo. Okay? So again, sa ating mga kabayan na nagnais pumunta dito, kumuha na kayo ng mga CELPIP at saka IELTS, no? Dahil isa po yan sa mga requirements kung kayo man ay gusto pumunta dito sa Canada. Okay? So habang nag-aantay kayo ng job opening para sa inyo, subukan nyo munang mag-exam ng IELTS or CELPIP at mag-CELPIP na lang kayo kasi medyo mas madali-dali ang CELPIP kaysa IELTS. Subalit, paano ba yan? Mag-review kayo, no? Importante mag-review. Pag-reviewhan nyo, pag-aralan ninyo. Huwag kayong sabihin nyo, ayoko niyan mag-exam. Importante po yan dahil yan po ay isa sa mga requirements ngayon dito nga sa Canada. Okay? So, dito sa pag-apply sa Canada, again, may mga employer na naghanap ng CELPIP or IELTS. So, importante po yan na kayo ay handa aside lang sa inyong mga bachelor's degree or vocational, tapos ang inyong mga certificate sa inyong mga work. So, importante din na mayroon kayong mga certificate din sa inyong kung IELTS ninyo. Importante po yun. Okay? So, but subalit sinasabi sa inyo guys na marami pa akong mga videos dito. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay masubscribe niyo upang kayo nga ay updated tuwing meron ako ina-upload dito nga sa ating channel. So, ganun po man guys, ito pong ating pag-usapan ngayon. Ito ay legit agency at ito po ay nasa Pilipinas ang agency at sana po ay makapag-apply kayo kung kayo man ay may mga sapat na qualification dito. Okay? Alika, tingnan natin kailang website. So, ganun po mga guys, ito nga ang kanilang hiring dito ay 10 katrabador ang kinakailangan sa welding, okay? Or welder. Ito po ang First Dynamic Personal Resources Incorporated. Minimum experience, 5 years experience. At ito po ay no salary information indicates for this ad. So, hindi sinasabi kung magkano sahod nyo. But again, ito po ay nasa Quebec. Napakaganda. Actually, napakaganda dyan sa Quebec. Gusto ko balik-balikan yan dyan. Ito po ay babae o lalaki or any, 18 years old and above. At ito po ay matatapos na sa itong August 27. So again, ito pong kanilang job description na kinakailangan. No? Perform welding operation using approved welding techniques and procedures. Prepare parts and welding works, adjusting parameters, etc. And prepare for production launches using the token system for tools to be shipped
complete inspection report. Perform welding in all position, flat, horizontal, vertical, clean welds. So, again, sa mga may mga kababayan tayong mga welder, ang advice ko sa inyo, lahat ng mga ginagawa nyo sa inyong pagwi-weld, dahil hindi sinasabi dito kung stainless, hindi sinasabi dito kung steel, so ilagay nyo kung anong mga welding materials ginagamit ninyo or anong mga klaseng welding ang ginagawa ninyo. Okay? I-indicate nyo dyan sa inyong resume kung ano man ang mga ginagawa nyo bilang isang welder. Okay? So again, napakarami po yan sa mga welder na yan. So, importante isulat nyo lahat. Again, ang qualification dito ay a minimum of 5 years working experience is required. And again, kung hindi man kayo naka 5 years experience, medyo hindi kayo makakwalify. Pero kung plus 5 years kayo, mas maganda kung qualify kayo dito. Candidate must be at least graduate of 4 years, graduate of 4-year undergraduate course. Okay? So, ba't ginaganyan nila yan? But anyway, sige lang. Must have an experience of related position of 3 to 5 years of experience is an asset. So, importante po yan na kayo ay mayroon experience dito. Must have a DEP, no? Vocational Diploma in Welding and Assembly. Kung meron kayong mga TESDA sa welding, ilagay din ninyo ang inyong TESDA certificate para at least magkaroon din kayo ng matibay na resume. Okay? Candidate with ability to read blueprints and knowledge in imperial measurements will be given preference. Okay? So again, tayo dito sa Canada ay millimeter. So, yun ang gamitin nyo dito. And then, proficient in using manual and semi-automatic welding equipment. So, again, sinasabi ko din sa inyo na kung ano man ang mga ginagamit ninyong mga welding machine, ipangsulat ninyo at least para may alam itong agency, si First Dynamic, na kung ano mga machine ginagamit nyo, automatic or manual man yan, or ano man ang klaseng equipment. Kung may mga brand, ilagay nyo yung brand para at least aware sila. No? And again, ito po ay walang placement fee at ang agency ay matatagpuan nga dito nga ito sa Quezon City. Okay? So, i-search nyo lang yung First Dynamic Personal Resources Incorporated. Yun. So, again, i-google nyo. Subukan nyo, tingnan nyo na sana ay kung kayo man, yung ating mga kabayan dyan sa Japan, na may mga sapat na qualification, mga yung mga Japan certificate, isulat nyo, ilagay nyo dyan sa inyong resume. Anong mga equipment, anong mga ginagawa nyo sa pagwi-welding, stainless or mga steel or ano-ano pa man mga gamit nyo sa pagwi-welding, isulat nyo dyan dahil malaking bagay na kayo ay nagsusulat ng inyong mga resume kung kayo mag-apply sa Canada. Dahil nga sa mahigpit ang mga agency, mahigpit ang mga employer, maghanap ng mga employee na kagaya sa iyo na talagang ayusin ang inyong mga resume. Dahil napalaking bagay na ang inyong resume ay hindi panghuhulaan ni First Dynamic kung kayo man ay mag-apply doon. No? Ang iba, sasabihin nila, Kuya Noy, ang dami ko nang ina-apply, hindi ba ako natatanggap? Okay, hindi ka natatanggap because hindi kayo nagbabasa. Basahin nyo muna and then tingnan mo kung anong mga job qualification, anong mga job requirements. Tapos, gawa ka ng resume, isend mo sa kanila. Okay? Hindi po yung, sige lang, caregiver po ako po ay housekeeping, wala ka naman experience sa housekeeping. So, paano ka matatanggap? Diba? So, yun ang importante. Mag-apply kayo ng ayon sa inyong experience. Huwag po kayo mag-apply ng ayon sa inyong gusto. Dahil ang inyong gusto ay mahirapan po kayong makapag-apply dito sa Canada. Dahil sa daming gustong pumasok ng Canada. Okay? So, but again, sinasabi sa inyo, talagang masipag lang sa paghanap ng trabaho. Mag-ingat kayo sa mga kunyaring agency. Mag-research kayo. Mag-ingat din kayo na gumagamit sa pangalan kong Noy Tebs Vlog dahil hindi po ako nahingi ng pera, hindi po ako tumatawag, at hindi nyo po rin ako ma-PPM dahil binablock ko yung aking messages dahil napakaraming nag-PPM sa akin. Okay? So again, mag-ingat lang kayo. Huwag kayo basta-basta magbigay ng pera, mapagmatsyag, dahil marami po sila
na hindi po natin alam kung mga sino po sila na mga kunyari-kunyaring agency. Okay? So, but anyway, again guys, marami po akong mga videos dito sa ating YouTube channel. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po yung makonsider i-like, i-subscribe, at huwag nyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para update kayo tuwing meron akong in-upload dito nga sa ating channel. So, ganun po guys. Again, tuloy-tuloy nyo lang. Tuloy nyo lang yung paghahanap ninyo ng opportunity dito sa Canada dahil baka one of these days kayo makarating din dito at magkita-kita tayo sa Calgary. No? Magkape-kape tayo. Sabi ko nga, magkape-kape tayo. So, anyway, again, ganun pa man, maraming salamat ulit sa inyong panonood subaybay sa aking channel. Ako po si Noy Tebs. God bless and a wonderful day.